Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 17 ng 18 na pala ngayon. 18 ng October 18, 2025 anyo, at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:12 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa SALN. Matagal ko na sanang gustong talakayin ito at nakaready na yung mga Bible verse dito, ay hindi ko nagawa Pero ngayon, babalikan ko at tatalakayin ko ano ba itong SALN. Statement of Asset and Liability and Network. Ang title ko po ngayon ay SALN, tatalakayin natin. Ngayon ay lahat po ng taong gobyerno ay nagsusubmit po niyan. Kahit na mababa yung posisyon mo, required ka ng saligang batas na mag-submit ka niyan. Saan po sinusubmit yan? Ay doon sa Personnel Department. Kinukuha po yan ng Personnel Department Ngayon, isusulat mo ron ano yung mga asset mo at ano yung mga liability mo, yung mga utang mo, ganun. Yung mga ari-arian mo, o yung mga nabibili mo, isusulat mo dun. Yearly po yan. At yung record na yan ay naandun sa Personnel Department. Actually, pinupuntahan kami noong Personnel Department pagbandang katapusan na ng Enero. Opo, pinupuntahan na kami at binibigyan kami ng form at pipilapan na yon. At obligado po na isubmit yan. Kahit na wala kang idinagdag, kasi wala ka namang nabili, wala kang idadagdag, ay mag-submit ka. Kung ano yung dati, ay siguro yun, kopyahin mo na lang yun. O ano, ay alam mo naman yung mga sinulat mo dati, o kaya yung may Xerox copy ka na itinabi. Ako po ay naranasan ko yan kasi nagturo po ako sa State College and University. Kaya alam ko yan. Pero yung mga yung hindi regular ay hindi na nire-require. Hindi na. Yun lang mga regular employee ng gobyerno. Ayan po, ano. Ngayon, ay ang purpose po nito, yung SALN na yan, para maiwasan ang korupsyon. Opo. Lalo na yung mga naka-assign sa BIR at saka dyan sa customs. Lalo na sila yan. Pero yung iba sa teaching profession, walang kwan dyan, walang corruption dyan. Yung mga teacher, yung mga professor, wala po. Kung ano lang yung sahod nila, doon lang sila umaasa. Maliban na lang kung naka-assign ka doon sa opisina, pwede pa. Yung sa accounting o sa yung nagbabudget ganyan, o sa personnel department nga, pwede pa siguro na mayroon doon. Pero sa teacher o sa teaching profession, yung mga guro, wala yan.
nagtataka nga ako eh. Yung kay Sirino, nagturo si Sirino, si Chief Justice Sirino, yun ang ginamit nila para tanggalin na hindi raw nag-submit, aywan ko, 15 years ago. 15 years ago, hinahanap nila yung salin, walang isinubmit, ay yun ang reason nila bakit nila tinanggal si Sirino. Ay ang masasabi ko lang po dyan ay bilang nga ako ay nagturo nga ako sa State College and University ng engineering, ay useless na hanapin mo sa akin yung kuwang ko, yung salin ko, kasi wala naman akong naidagdag eh. Hindi ako nakapagpatayo ng bahay. Wala. Yung biruan namin nung mga professor doon sa State College and University kumusta na? Ito. Ganun ang sasabihin natin. Maliit ang sahod kulang pa sa pamilya at hindi pa makapagpatayo ng bahay. Ganun ang batian namin. Opo. Ay totoo naman kaya karamihan dyan nag-a-abroad o kaya lumilipat na ng trabaho. Pero karamihan ay nag-a-abroad. Ay ngayon ay itong salin na ito ay dahil nakasubmit yan doon sa personal department, may record sila yan Pwede pong tignan yan. Pwedeng tignan, halimbawa, yung isang dyaryo, isang media, at may nagre-reklamo doon sa isang tauhan ng gobyerno, pwede niyang tignan yan. Opo, pwede niyang hilingin, lalo na yung mga media, na tignan nga natin yung salin dito. Pwede po yan. Kaya lang, nung kapanahonan ni Duterte, nung ang nakaupo ay si Ombudsman Samuel Martires, sabi niya hindi pwede. Hindi ba? Pero yun ay pananaw lang niya yun. Hindi naman batas yun. Pananaw lang niya. Ngayon, ay dahil nga ay presidente si Duterte, ay walang magawa ang tao kasi combine sila combine sila at yun ang na-implement ni Samuel Martires. Hindi pwedeng tignan o silipin yung salin kung walang pahintulot noong may-ari na gumagawa siya ng sarili niyang reglamento. Wala po yan, wala. At saka wala sa hulog. Kasi ang purpose nga niyan ay para makita kung ano na ang dami ng kayamanan mo. Ngayon ay siguro may mga pilosopo o may magagaling na tao na sasabihin na ay hindi naman nila sinusulat lahat yan Oo nga. Alam ko yan. Dahil binibigay nila kanya sa mga dami. Gumagamit sila ng dami, doon nila ilalagay yung kayamanan nila at hindi nila isusulat doon sa salin nila. Alam ko po yan. Pero, itong salin kasi, public document yan Dokumento po yan. Kung hindi nila inilagay doon, problema nila yan. Problema nila yan kasi later on, baka magka-interest yung dami. Sinasabi ko lang po ang katotohanan ng buhay. Pag matagal-tagal na yan, lalo na kung mahina ka na, hindi ba? Hindi ka na makagulapay. Wala ka ng pwersa sa gobyerno. Mahina ka na nga in all aspect. Wala ka na mga supporter. Ay baka yung pinaglagakan mo ng pera ay hindi na niya ibalik.
At doon, makikita natin later on, sila naman ang nagdidemandahan. May kumakalat po na balita na maaari ding totoo, pero hindi pa naman kinukonfirm. Pero inoobserbahan nila na si Bongo at saka si Sara Duterte ay nagkakagalit. Ay bakit nagkakagalit yan? Ay tauhan lang nila yan. Tauhan lang nila yan. Ayun na nga. Baka yumaman na ng gusto. O baka mas malaki pa ang kayamanan ng pamilya ni Bongo ngayon kisa sa mga Duterte. Ayan po ay sa bagay, problema na nila yan. Pero sinasabi ko lang po ang katotohanan ng buhay. Kasi maobserba po ako Maobserba. Halos lahat ng naging presidente, mayroong isang tao na yumaman na bandang huli, matitris natin, naging dami niya. Nung presidente. Ganun po yan. O kaya may mga bali-balita lang. Bali-balita na biglang yumaman yung isang tao dahil sidekick ni senador ganyan o ni gobernador, naging sidekick, biglang yumaman. Ay kasi nga doon nga inilalagak Maliban pa yun, yung nangyari dyan kay Kibuloy, na parang pinunduhan siya ng mga politiko yan. Ay ngayon ay problema na. Kasi nakapris na ang asset ni Kibuloy dito sa Amerika. Aywan ko lang dyan sa Pilipinas. Nakapris. Hindi ba? Hindi niya magalaw. At yan po ang trabaho dito ng gobyerno. Dito po sa Amerika, pag naasunto ka at ayaw mong harapin, ang unang i-request ng abogado, yung kalaban mo, ang i-request ng abogado ng kalaban mo, i-press mo yung asset na yan. Kasi tatakbuhan niya yung mga responsibility niya. Naikwento ko nga sa inyo may barkada ako dito, nakabundol siya Ay sabi niya, hindi ko naman kanya nabundol yan. Siya ang pumunta doon sa kutsi ko at nagpabundol. Ayaw niyang bayaran. Ay prinis yung asset niya. Ayan po, kinikwento ko lang po sa inyo para maintindihan nyo. At pinaburan naman ng husgado. Pris yung asset niya, yung bahay niya. Ayan po, Ngayon, ay balik tayo dito sa salin. Kahit na pa nagtagumpay, hindi ba? Nagtagumpay sila Sara Duterte, si Rodrigo Roa Duterte, na hindi nila ipakita yung salin nila. Okay na. Ilang years? 6 years? 7 years? Okay na. Kasi nga, naandyan si Martires. Ay kung nawala si Martires at ayun nga, ngayon, nawala na kasi na-expire na yung 7 years na term limit 7 years kasi pag na-appoint ka obligado pa rin sila ipakita. Kung hindi man nila ipinakita yung 7 years, babalikan yung, halimbawa, ipinakita nila nung 2016. Ay kasi nga, si Duterte noon, ayaw daw niya ang korupsyon, hindi ba? Maaring noong 2016, nung nanalo siya, yung unang taon, ipinakita niya. Labanan natin ang korupsyon, hindi ba? Whip of corruption lang daw, sabi niya ayaw niya Yung mga naririnig lang, ayaw niya Ay pero totoo ba yun? Ay hindi naman Hindi ba? Kasi ang dami nagpasasa. At ito nga ngayon, na-check na sila kasi inilagay sa mga flood control. Walang kwenta yung parmali. Maliit lang yun. Pero bilyon din yun na inutang natin sa ibang bansa, yung pundo ron, inutang na natin at ibinigay lang dyan sa mga tauhan ng parmali na kakutsaba pala nila. Ayan po hindi ba? Kaya dapat lang po na may salin, na ipakita ang salin. Hindi ba?
Ngayon, kung niloloko nila, kung inaayos nila ang salin nila, ganun kay Corona, ay bandang huli, na-check din si Corona na-check siya Kasi nga, batas po yan Batas na hindi ka lulusot. Kahit anong talino mo sa batas, hindi ka lulusot. Opo. Kasi nga, yung batas na yan, bago ipinanukala yan, pinag-aralan mo na yan ng mga mambabatas. Pinag-aralan nila ay baka hindi lang mga 50 years na pinag-aralan yan Tapos in-implement nila, tapos kunyari magaling ka, ay aayusin mo. Ay hindi po. Pinag-aralan nila yan Hindi ka lulusot dyan. Opo. Hindi ka lulusot. At mayroon pa yung huli, lumusot ka man sa batas ng tao, mayroon pang huli. May pangako po ang Diyos I will repay. Sabi ng Panginoon Vengeance is mine, I will repay. Ay kung marami ka ng ninakaw, hindi ba? Ay ang 10 utos ay huwag ka magnanakaw, hindi ba? Ay sisingiling ka po ng Diyos. Ngayon, kung wala man kayong Diyos, ay sisingiling ka ng nature o ng kapalaran, hindi ba? Ang tawag ng iba diyang kapalaran. Sisingiling ka niyan. Kung ayaw mong maniwala na may Diyos. Ganun po yan. Kasi nga, batas po yun na ginawa na kailangan ay magsubmit ng salin, hindi ba? Yearly. Ay tapos aywan ko kung nagsusubmit sila yan, pero hindi raw pwedeng makita. Dahil ang rason nila ay baka kidnapin sila kung nakita na maraming kayamanan. Ay kasama po yan Kasama po yan sa risk nang kung ikaw ay mayaman. Kasama po yan. Ay sabi nga ni Jesus Christ, hindi ba? Do not lay up for yourselves treasures on earth, wherein moth and rust destroy, and thieves can come in and steal. Ayan nakasulat nga Pwedeng nakawin kahit anong kwan mo, kahit anong ingat mo, pwedeng nakawin. Kasi nga, nakasulat po Hindi ba pwedeng nakawin yan? Pwede Pati nga yung dami Yung dami na ginamit mo, pag nagka-interest yung mga anak nun, problema mo yan. Interesado sila dun sa kayamanan na pinahawak mo, ay mahina ka na, ay lalo na yan kung nakabilanggo ka na, hindi ba? Nakabilanggo ka na sa dahig, hindi ba? Ay magdadalawang isip na isisipti na yung iba, hindi ba? Ganun po yan Kaya nga, totoo po ang Biblia. Pag sinabi na, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust can destroy. Yung moth, yung mga kulisap, kasama na yung mga bakterya dyan. O mga asido siguro. Na pwedeng sirain kahit anong kwan yan, anong kwan yan, yung mga mamahaling mga kwan yan, mga pursiras, hindi ba? Kung tinamaan yan ng kwan, ng asido o kaya bakterya, ubos yan. Ay lalo na yung pira, hindi ba? Kung pira, kakainin ng anay yan Yun ang sinasabi na will moth and rust. Ay yung rust yun nga yung nature kayang sirain kung ano man yan May hangganan din yan At saka nga, yung where thieves can come in and steal. Ayan po, hindi ba? Ngayon, ay ito po ang Bible verse na isi-share ko sa inyo. Ephesians 5:13. Kaya dapat talaga na may salin. Dapat lang talaga na nakikita yan ng taong bayan.
Opo. Ephesians 5:13, but all things that are exposed are made manifest by the light. Ayan po, no? For whatever makes manifest is light. Ayan po. Basahin nyo po yan. Hindi ba maganda? Hindi ba? But all things that are exposed are made manifest by light. Oh. For whatever makes manifest is light. Yan po ay hindi ko na ipapaliwanag yan. Okay. Kasi mahagip din siya dito eh. John 3, verse 20 hanggang 21. Everyone who does evil hates the light. Bakit ayaw nila ipakita ang salin nila? Ito po ang rason dyan. Everyone who does evil hates the light and does not come into the light for fear that her deeds or his deeds will be exposed. But whoever practices the truth comes into the light so that it may be seen clearly that what he has done has been accomplished in God. Ayan po. Pero ang kinuha ko lang po dito ay everyone who does evil hates the light. Ayan po, ayaw nilang ipakita at sinugundahan pa ni Ombudsman Martires. Dapat yan, idemanda yan eh. Kasi nga, paano niyang hahabulin yung mga kung hindi niya makikita ang mga salin dyan? Yun na po ang dapat na umpisa eh. Yung salin, hindi ba? O bakit nung isang taon ito lang ang asit mo? Ay bakit ngayon ang laki na? Saan mo kinuha yan? O, ay trabaho niya po yun. Ay pero gumawa pa siya ng isang, aywan ko, opinion lang niya yun eh. Hindi naman pwedeng gagawa ng batas ang ombudsman eh. Hindi. Mga rekomendasyon lang yan. Kaya nga, nililito lang po ang tao eh. Kung naiintindihan nyo po, prosecutor lang yan eh. Special prosecutor. At yung, kung magkwal lang siya, kung mag-decide man siya, administrative lang. Suspindihin yan. Pwede yun. Administrative yun. O kaya, perpetual na disqualified na yan. Pwede yun. Kasi administrative lang yan eh. Pero yung sasabihin niya na hindi na pwedeng ipakita ang salin kung walang pahintulot sa may-ari, lalabag na siya doon sa konstitusyon. Lalabag na. At lalo na doong purpose ng bakit nga mayroong salin. Philippians 2:3, let nothing be done through selfish ambition or conceit. Ayan po hindi ba? Conceit yan eh. Kung ayaw mong ipakita ang salin mo, dapat nga kasuhan ito eh. Si Martires eh. O ipaliwanag niya, show cause order siguro. Pwede show cause order. Bakit mo diniklara ng ganon? Ngayon kung ayaw ipaliwanag, dapat yung pensyon niya ikuan yan. Hindi na ibigay. Kung ayaw ipaliwanag. Hindi ba? Show cause order nga eh. Hindi ba? Ay pero alam ko na bakit niya ginawa yan. Para protektahan yung mga Duterte. At yung mga galamay ni Duterte ay ngayon ay isa-isa na sila. Pati nga ito si Chis Escudero, hindi ba? Ngayon, mainit ng balita ngayon sa Inquirer, didesisyonan na kung mayroon siyang pagkakasala at dadalhin na sa korte kung nakita na yung pagtanggap niya ng 30 million doon sa kontraktor niya. Hindi ba? Kontraktor yan sa Bicol tumanggap siya ng 30 million para sa election donation nata yan. Ay very unfair po, hindi ba? Kaya paano mananalo nga yung walang pira Paano mananalo yan Ay sila, mayroon silang ganyan unfair, hindi ba? Let nothing be done through selfish ambition or conceit.
but in lawlessness, in lowliness, yung pagpakumbaba of mind, let each esteem others better than himself. Oh, yan ang sinasabi po ng Biblia. Pero ang kinuha ko lang po dito, kaya pinili ko itong Philippians 2:3, yung dapat kung gagawa tayo, walang deceit. Nakasulat let nothing be done through selfish ambition or conceit or deceit. Ayan po. Ay bakit itatago nyo? Ay batas yan eh. Hindi ba? At nasa konstitusyon po yan. Binasa ko po yan. Pero ang alam ko, nung nag-aaral ako ng engineering sa Piati, parang hindi ko nahagip yan eh. Nasa konstitusyon eh. Pero ngayon, doon sa 1987, naandun na. Oh, yung salin. Kailangan i-submit. Ay pero nga ay wala tayong magawa kung kurap ang mga namumuno. Wala tayong magawa kung siyempre gagawa po ng paraan yan, paiikot-ikutin hindi ba? Niloloko nga lang po ang mga tao eh. Oh. Rekomendasyon lang niya siguro yon ng halimbawa department head. Dapat kung talagang ayaw nila ng salin, gumawa ng batas si Duterte. Wala na yung salin. Pipirmahan ko yan. Tignan natin kung papayag ang mga tao. Hindi ba? Hindi papayag ang mga tao. Oh, para maging batas, presidential decree. Wala na yung salin. Oh, ay kaso nga, hindi niya magawa yan. Kasi nga, ang power niya limited lang po yan eh. Pero para na siyang Diyos, hindi ba? Pati nga Diyos, minumura hindi ba? O sinasabihan ng stupid, hindi ba? At nagtataka ngayon ako, bakit itong mga religious leader ay pinoprotektahan pa siya? Katulad ni Joel Villanueva, hindi ba? Ay pero nakinabang pala sila. Ayan po ang reason dyan. Noon nagtataka ako, bakit yung tatay ni Joel Villanueva, si Eddie Villanueva, pumapanig pa kay Duterte? Ayan po Hindi ba? Oh. Ay, pero hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan po tayo. At dalayan ko po sa Panginoon sa ating pagkikinig ay may nakuha tayong wisdom sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.